Si Gio ay anak ng mag-asawang Mia at James. Noong siya ay bata pa, ramdam niya ang hirap ng buhay. Ngunit kahit na ganun, ay hindi siya pinababayaan ng kanyang mga magulang. Pinagsusumikapan ng kanyang mga magulang na maibigay ang kanyang mga kailangan, lalong-lalo na ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang mga magulang ay namamasukan bilang magsasaka sa matapobreng mag-asawa na sina Doña Pearly Ann at Don Jaime. Malupit ang mga ito. Ang gusto nila ay di pa sumisikat si Haring Araw ay nag-uumpisa na ang mga tauhan nito. At nag-aagaw naman ng takip silim bago niya patigilin sa pagtatrabaho ang mga tao. Inay, makapagod na pagod mo kayong tatay ah. Maupo muna kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Hindi anak, ako lang din lang ng kape. Bawal sa nanay mo. Ito. Siguro nanay, nagpalipas na naman kayo ng gutom, no? Hindi, anak. Salamat, anak. Nais ko lamang ingatan ng katawan ko habang nag-double kahit kami na iyong ama. Bakit naman po? Hindi yun. Tamang edad ka na siguro para malaman ng lahat. Ang nanay mo ay nagdadalang tao. Talaga po, itay? Magiging kuya na po ako? Magkakaroon na po ako ng kapatid? Nakaka-excite naman po. Magiging kuya na ako. Ang dami po namin gagawin. Ang dami po pong ituturo sa kanya. Pero, inay, magpahinga po muna kayo dito sa bahay. Kung hindi na lang po na magtatrabaho. Total, 17 na po ako. Kaya na po namin ni tatay yun. Dito na lang po kayo sa bahay para magpahinga. Ako, anak, matutuwa ako sa pagiging maalalahanin mo. Ngunit kailangan mo mag-aral para hindi ka maging katulad namin ng tatay mo na nagpapaalipin sa mga mayayaman. Ngunit ina, tama naman kayong dalawa. Anak, mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral para sa ikakagaganda ng iyong kinabukasan. At ikaw naman, mahal, mas mabuting tumigil ka sa pagsasaka upang pagtuunan naman ng pansin ng ating ikalawang anak. At ako naman ang didiskarte para sa katataguyod ng pamilyang ito. Upang makapagpaalam sa mga amo, kinausap muna ni Tan ang mag-asawang Don Jaime at Doña Pearly Ann. Jaime! Bakit kayo napaparito? Ano kung kailangan ninyo? Nakabon po. Nakabon po. Ano po, maintindihan yung aming kahilingan ng makapagpahinga ang aking asawa habang siya nagdadalang tao. At paano ang kanyang trabaho? Sino ang papalit sa kanya? Oo nga! Di ba nakakapanina sa aming lupa kung taka na pa sa trabaho? Bawas po sa sahod ng pagtira namin sa lupa niyo. Naku! Kulang pa ang sahod yung paribalan sa pagtila sa aking lupa. Tama na yan. Huwag na kayo magbilangan sa harapan ko. O siya, sige. Pagpapahingayin mo ang asawa mo. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun?
Isang kondisyon. Dodobling ko ang trabaho mo kung dati maghapon, ngayon 24 oras na. Sa umaga, sa palayan, sa gabi, nagpapantay ka sa aking mansyon. Bawal ka na humingi ng araw ng pahinga. At sa oras na gawin mo yun, hindi lang ikaw aalis, pati pamilya mo ay aalis na rin. Sige po, masusunod po. Narinig ni Gio ang pag-uusap ni na Don Jaime at ng kanyang ama. Napagtanto niya na siya na lang ang pumalit sa kanyang ina sa pagtatrabaho. Napagpasyahan niya na kausapin si Don Jaime. Paparito ka. Magandang hapon po, Don Jaime. Ako po si Gio. Anak po ako ni Manong Adrian at Aling Mia. At anong pakay mo? Nandito po ako para humingi po sa inyo. Maaari po bang ako na lang po bumalik sa akin nila sa pagtatrabaho po sa sakahan? Aba, dapat lang. Narito kayo sa lupa ko at kailangan nyo pagtrabahonin yun. Sige po, pagsisikapan ko po ang aking pagtatrabaho. Matapos ang pag-uusap ni na Gio at Don Jaime, pagdating niya sa bahay ay kinausap niya ang kanyang mga magulang. Inay, Itay, pumunta po kanina kay Don Jaime. At napag-desisyonan ko po na ako na lang po ang kapalit kay nanay para magtrabaho po sa sakahan. Ano? Paano ang iyong pag-aaral? Hindi ako makakapayag. Wag anak, masyado ka pang bata para magtrabaho at nag-aaral ka pa. Inay, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho ko po. Ang mahalaga po, nandito po kami sa bahay at pagkakaina. Para rin naman po ito sa kapatid ko. Anak, yan ang gusto mo. Basta anak, huwag mo papabayaan ng iyong pag-aaral at huwag ka masyado magtrabaho. Tuwing umaga ay pumapasok si Gio sa eskwela at sa hapon ay pupunta siya sa sakahan upang magtrabaho. Kakasimula niya pa lang sa trabaho ay naranasan na niya ang pagmamalupit ng kanilang mga amo. Nagpatuloy ito ng maraming buwan hanggang sa araw ng panganganak ni Mia. Mang Adrian! Yun eh. Nakakalaw na po siya ni Mia. Ha? Talaga? Oo, masaya na po siya ni Mia. Mga nanay! Paalis na sana sina Gio at Tan nang maabutan sila ni Doña Perlian. Natay, Ama! At sige, pupunta ako ka. Nanganganak na ang aking asawa eh. Wala akong pakialam. Tapusin mo na yung trabaho. Di kayo makaalis ng gabi pa nagpapit ng mga trabaho. Walang nagawa si Gio at Tan kundi sundin ang kagustuhan ni Doña Perlian. Tinapos nila ang kanilang trabaho hanggang sa pag-uwi nila. Sensya na ho. Kumusta na po ang aking asawa? Asan po siya? Okay naman ang iyong anak. Sa katotohanan niya, malusog siya. Nandiyan siya sa loob, ngunit sa kasamaang palad, ang inyong asawa ay pinala. Nang dahil sa sinapit ni Mia ay naging lasinggero at nawalan ng pag-asang mabuhay si Tan. Makalipas ang 2 taon ay namatay din ito. Nang malaman ni Gio ang sinapit ng ama ay Ay, sinusumpa ako po na hindi ako babalik sa lugar na ito hanggat hindi ako magtatagumpay. Papatunayan ko sa kanilang lahat na kahit amak ng aking mga magulang, kahit magsasaka lamang sila, papatunayan ko sa kanila na magtatagumpay ako. Babalik na ako dito at papatunayan ko sa kanila. sa kabila ng lahat ay sinikap ni Gio na matapos ang kanyang pag-aaral at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanyang 2 taong gulang na kapatid. Ibinili ni Gio ang kanyang kapatid sa malapit na kaibigan ni Mia na si Aling Ramos. 1 taon na lamang ay matatapos na rin siya sa pag-aaral sa kanyang kursong Business Administration. Makalipas ang 3 taon, ay napagtapos ni Gio ang kanyang sarili sa pag-aaral bilang valedictorian ng kanilang klase.
sa pamamagitan ng sipag at tiyaga sa buhay. Umalis si Gio sa kanilang probinsya upang makipagsapalaran sa Manila. Dahil sa magandang record sa paaralan, ay agad siyang nakahanap ng trabaho. Makalipas ang ilang taon, ay naging matungkumpay ng businessman si Gio. Ngunit naiwan niya ang kanyang kapatid na si Kathleen, na nangangarap maging mayaman. Nang dahil doon, Hey! Party, party! naging magkaibigan sina Doris at Kathleen. Si Doris ay anak ni na Don Jaime at Doña Pearly Ann. Nang dahil sa estado sa buhay ni Doris, ay napilitan si Kathleen na magpanggap bilang mayaman upang maging mas malapit kay Doris. Naging pabaya ito sa pag-aaral at sumama sa kahit anong gimmick ng barkada ni na Doris. Habang si Gio naman ay Aking mahal, kung tayo magkakasal, ay susabi ko tayo sa aking siya. si LJ ay isang magandang dilag na nakilala ni Gio sa kanyang trabaho. Napagpasyahan nilang umuwi sa probinsya ni na Gio upang paghandaan nila ang kanilang kasal. Ay, ang sarap talaga bumalik dito. Isang lugar na nagbigay sa'yo ng paghihirap at inspirasyon para umundan. Huwag mo naisipin ng iyong nakaraan, mahal. Ang isipin mo ay kung sino ka ngayon. Nang makarating na sila sa kanilang bahay na ipinatayo ni Gio para tirhan ni na Kathleen at Aling Ramos, ay sinalubong ito ni Aling Ramos. Aba, iyo, napakalayo na talaga ng iyong narating. Hindi naman po. Ginawa ko lang po ang aking mga kaya upang maging maunlad. Nang hindi tumagal ay maraming ugong-ugong na naririnig si Gio. Nag-aaklas daw ang kanyang dating mga kasamahan dahil ibinebenta na ang lupa na pinagkakakitaan nila at kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nang dahil kasi sa sunod-sunod na bagyo, ay naisipan nila Doña Pearly Ann at Don Jaime na ibenta ang hasyenda. Naisipan ni Gio na magtanong tungkol sa pagbebenta ng lupa. Tony, maaari ko bang bibili ng mga lupain ni na Doña Pearly Ann at Don Jaime? At bakit naman nanais mong balikan ang lupang nagpahirap sa'yo? Nais ko sanang ipamahagi ang mga lupain na yon sa aking mga dating kasamahan upang naman magkaroon sila ng pagkikitaan. Nang dahil sa mabuting puso ni Gio, ay pinasalamatan siya ng mga dati niyang kasamahan at mga kaibigan na magsasaka. Naging maayos na rin ang sitwasyon ni Kathleen dahil sa mga payo na naibigay ni na Gio at LJ sa kanya. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration. Ay, mukhang pagod na pagod po kayo ni tatay. Pumunta na kayo. Yan, Gusto niyo po ba ng kape? Sige anak, ako na lang yung dito. Sige po, tay. Saan na po yung kape? Nais ko lamang ingatan ng aking katawan na habang nagdo-double carb kami. Nakaka-excite naman po. Magkakaroon na po ako ng kapatid. Ay naku, dami po namin gagawin. Pero nay, dito pa lang po muna po. Nakaka-excite naman po. Magiging kuya na ako.
Nako, ang dami po namin gagawin. Ang dami ko pong ituturo sa kanya. Pero, inay, magpahinga po muna kayo dito sa bahay. Total, 17 na po ko. Kaya ko na po magtrabaho. Kahit kami dalawa na lang po ni tatay. Dito na lang po kayo sa bahay para magpahinga. Naku anak, hindi ba ako natutuwa sa iyo pagiging Ngunit ina, Tama naman kayong dalawa. Anak, mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral para sa inyong kagaganda ng kinabukasan. At ikaw naman, mahal, mas mabuting pagtuunan mo naman ng pansin ang ating ikalawang anak na iyong sinasapun. Sa isang kondisyon, Ano po yun? dudubling ko ang trabaho mo. Pangamo. Sa isang kondisyon, Ano po yun? dudubling ko ang trabaho mo kung dati, ha sa ha. Bawal ka na humingi ng... Uy, wala pa, di ba ako makakatok? Inay, tay. Bakit? Wala akong pakialam. Tapusin mo ninyo ang trabaho. Attorney, maaari ko bang bilhin ng mga lipin ni na Pearly at John Jaime? Oy, may ikot na to. Okay. Palapit ka na. Palapit ka na.